pwede ba, Tariela, hindi lahat po na nadidiscuss nito na hindi sumusunod sa position mo na atin yung lahat ng yan, hindi po lahat yan ay traidor. Ha? Bastos ke. Sabihin mo sa harap ko na traidor ako. Tignan ko anong mangyari sa ilong mo. Oh? Hindi. Sinabi niya yun? Oo eh. Grabe Masyadong jingoist eh. Hindi si Jinggoy ha. Ito na, grabe na to mga kababayan ko. Sos, Ginoo, paano naging tao itong mga congressman? Itong mga pro-admin na mga taong gobyerno ngayon eh parang mga, tama nga naman talaga itong tinawag ni Attorney Topacio na mga abnormal talaga. Pati itong si Tariela, pinangaralan na rin. Dahil nga sa katanghan, kabubuhan at kayabangan nitong hayop na to. So ayan mga kababayan, ito. Klaruhin natin ha, pakinggan natin na maayos. Baka sabihin yung fake news ako. Sabi ni Atty. Topacio, Tory, iyakin. Puro demanda, wala namang nagagawa. Si itong nakabarong daw na gwapong-gwapo naman sana, kaya lang wala nang utak eh. Tinawag na abnormal. Pati itong si Adjong, yung tinawag ni Atty. Topacio ng abnormal. Pati itong si Garin, mga abnormal daw eh. Lahat ng mga member ng tuwad ko, mga abnormal daw. Nakakatawa mga kabayan ko ito. Para hindi nyo masabing fake news ako, panoorin natin ang lahat ng video na to. Samahan nyo kung manood tayo dito sa video na to. Pero bago yan, please like, share, subscribe para updated kayo sa mga balita at mga opinion at reaction dito sa ating channel. Tara, panoorin natin to. Kaya yung pinag-uusapan kasi natin kanina, yung kay General Torre na nagdemanda siya, dinidepensa niya yung kanyang pagdemanda at nagchuchua naman yung mga the usual suspects. Oo, katulad nito, ito ha. Ito natatawa ko rito sa hypocrisy ng taong ito, no? Etong si Congressman Adyong. Eto kasi magandang lalaki at magandang Amerikana, pero hanggang doon na lamang. Kita mo naman ang sinasabi niya. Sabi niya, hindi daw dapat ninonormalize ang mga jokes na katulad ni Duterte. Sabi niya, we have to draw the line. Sabi ni Adjong, it's not right to normalize this and we just allow public officials, former or incumbent, to go around and throw all these threats arbitrarily. Eh bakit kayo dyan sa Quadcom? Hindi nyo lang alam ang gusto. Tinatakot nyo. Ipapakontempt kita, you are lying. O sasabihin pa ni Adjong doon sa kliyente ko, puro pa-cute ka lang. Kung ano-anong insulto, tatawagin nyo yung mga tao dyan, pathological liar. Eh, yan ang hindi dapat ninonormalize, Bok. Ha? Yan ang hindi dapat ninonormalize. Yung asal nyo dyan sa Quadcom, yung pinaggagawa nyo sa Quadcom, yan ang hindi dapat ninonormalize. Ha? May freedom of expression yung tao. Kung merong magre-reklamo, hayaan nyo, pero sasabihin nyo, we should not normalize. Kayo hindi dapat ninonormalize. Ha? Ha? Kayo ang abnormal dyan eh. Ha? Yung ilang membro ng Quadcom. Si Garin, sasabihin, pathological liar. Alam nyo, nag-congressman kayo, nag-member kayo ng House of Representatives, hindi nyo alam ang ibig sabihin ng parliamentary conduct. Unparliamentary yung mga ganyang lengguwahe. Ha? Bok. Ha? Bok Adjong. Very distinguished yung kamag-anak mo, si General Adjong. Kilala ko yung personally. Napakabuting tao. Ikaw yung asal mo, unparliamentary. Bago may gana kang mag-criticize kay Duterte, anak ng teteng ka naman, buhay ka. Oo. Ha? Ang unparliamentary conduct, may mga words na ginagamit na offensive na hindi dapat nilalagay sa records ng House of Representatives. Kasi, kaya nga tinatawag yan August Chamber. Anong ibig sabihin ng August? Disente. Kagalang-galang. Kaya nga ang tawag sa inyo, honorable. O, yung ilan sa inyo sa Quadcom, were you honorable sa pinaggagawa nyo? Sa mga testigo nyo? Puro insulto. Alam nyo, natataka nga ako, walang nag-reklamo kasi kayo-kayo lang dyan eh. Ha? Na dapat strike out from the records yung inyong mga pinagsasabi kasi unparliamentary. Wala nang decorum dyan sa House. At sino nag-umpisa? Kayo sa Quadcom.
Pagkatapos sasabihin nyo, do not normalize these kinds of attitude. Kayo hindi dapat nino-normalize dahil hindi kayo normal. Hindi normal yung pinagagagawa nyo. Sir, may reaction dito. Sabing ganun, sa panahon ni Apo Makoy, ang sikat na cooperative ay Masagana 99. Yan sa bigas yun eh. Sa panahon ni B, ay masaganang Quadcom. Nakaw dito, nakaw doon. Sabi ni Cathy, aligasyon pa lang naman yan. Aligasyon lang po yan ha. What is your violent talaga reaction in the comments of Commodore Tariela about West Philippine Sea issues po? Nagkasagutan sila ni Kong Dante po about it. Alin? Yung West Philippine West Sea? Philippine Sea. Kong Dante? Sino po yun? Marcoleta. Okay. Yun po. Hindi, kasi sinasabi ni Congressman Marcoleta, walang West Philippine Sea. Sinasabi ni Tariela meron. Alam nyo, ang base, actually, kung tatanungin tayo, o kung ako, meron bang West Philippine Sea? Sa mapa wala eh. Hindi. Ang sagot kaya, yes and no. Yes and no? Okay. Kasi meron tayong isang executive order yata, kung ako hindi nagkakamali, noong panahon ni Pangulong Aquino na pinapangalanan yung lugar, may isang portion ng South China Sea na pinapangalanan niya na West Philippine Sea. Opo. Okay. Yun po ay municipal law. Ibig sabihin, hindi munisipyo ha, baka may mag-comment na naman dyan na hindi marunong sa mga terminology ng legal. Ay, anong municipal? National yan, presidente. Hindi po. Ang ibig sabihin ng municipal law, as opposed to international law. Kasi when you go into terminologies ng mga lugar, ng mga dagat, dapat po yan ay sinusunod natin ang mga pamantayan ng international law. Yan. Ano po ang international law? Ang international law po, walang international na legislature. Paano na-develop ang international law? Custom, yung nakagawian na ng maraming taon na hindi lang 5 taon, 6 na taon, daang taon. Ang ganon. Yung kinagawian na, halimbawa yung symbolism ng puti at saka ng gray na ships. Pag puti, Coast Guard, ibig sabihin civilian. Binabantayan lamang yan yung coast. Pag nagpadala ka na ng gray ship dyan, warship na yan, navy na yan, military na yan, parang nakikipagdigma ka na. May mga ganyan yan eh, na mga international custom or may embahada ang, let's say, ang Francia dito sa Pilipinas. Under international law, yung pulis natin, dapat pinoprotektahan nila yon. Yung embassy na yon. May mga ganong international law. Since walang nagbibigay ng batas ng international law is based on consent, custom, tradition, long usage. Yan, and mga convention. Kasi walang pulis. Again, iulitin ko ang difference ng international law sa municipal law or domestic law na sinasabi. Dito may batas. Diba? Tawa-tuloy ko, naalala ko kay Kim Chiu di ba? Yung sa classroom, may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Natawa ko, sorry. Naalala ko si Kim Chiu. Ano naman yun? Anyway, dito. Okay. May batas. Let's say na lang, yung simple na lang. Bawal tumawid sa hindi pedestrian lane. Tumawid ka. Anong gagawin sa'yo? Arestuhin ka. Okay. Sa international law, meron ding sanctions. Pero, hindi parang may isang pulis, may isang central authority na mag-enforce ng batas. Based pa rin sa consent. Okay. Kung ikaw ay mayroong local law, yung law ng bansang Pilipinas na sinasabing West Philippine Sea, para sa atin, may West Philippine Sea. Pero hindi mo pwedeng pilitin yung ibang bansa na i-recognize yung pangalang West Philippine Sea. It does not bind anyone. Walang iniwan dyan doon sa sinasabi ng China na may yung 9-dash line. Meron kang ganyan, sige, sa China. Pero hindi mo kami pwedeng pilitin na i-observe namin yan. In fact,
hindi nga nagkakasundo ang China at Pilipinas, pati Vietnam, pati Malaysia, doon sa 9-dash line. Ayun. Pero, so, anong nangyayari? Saan nakukuha yung mga pangalan ng mga dagat-dagat? May Pacific Ocean, Atlantic Ocean, di ba? Red Sea, Opo. South China Sea, di ba? Bering Strait, di ba? Yung mga yan, di ba? Mga lumang mapa, nakita ko. Yan ay matagal ng mga pangalan. Katulad ng sama. Malate, Ermita, di ba? Opo. Mandaluyong, Pasay, yan. Merong isang agency na yung mga accepted na pangalan na tanggap na ng halos lahat ng mundo, merong register yan. Yung International Hydrographic Organization. Yan ang mga gumagawa ng mga mapa. Opo. Specifically, mapa at surveying ng mga dagat. So, ang pangalan yan, since time immemorial, South China Sea. Hindi naman pag sinabing South China Sea, Kanila. sa China yon. Ang ibig lang sabihin ng South China Sea, yan yung dagat south of China. Ayun. Parang North Expressway, di ba? Opo, opo. South Expressway, di ba? Ganon. East Avenue. O, di ba? East Avenue, nasa East Avenue. Yun lang po yun. So, wala namang masama kung type natin, iba di gawin nating West Philippine Sea. Ngunit, hindi porket ginawa nating West Philippine Sea yan, pinangalanan natin, number 1, hindi ibig sabihin dapat tanggapin na yan ng buong mundo. In fact, wala nga nag-accept niyan kundi tayo Wala namang problema ron. Number 2, hindi ibig sabihin atin yon. Hindi angkin natin yon. Pang-west lang ng Pilipinas. It does not confer any rights under international law. Ang merong effective na claim tayo kahit papaano ay yung arbitration sa UNCLOS. Although, hindi po yun arbitral tribunal. Ulitin ko, hindi arbitral tribunal yon ng UNCLOS. It was an arbitral tribunal formed under UNCLOS. Hindi po official yon ng United Nations. Arbitration yon na pinorm, and yung judgment ng arbitral tribunal ni-register sa United Nations. Yun po yun. Kaya although may legal force and effect yon, hindi po ganun kalakas. Lalo na no hindi nakisali ang China. Ayun. So, wag po nating insist. Dahilan tayo, meron tayong arbitral tribunal. Meron din namang claim ang China. At pwede ba, Tariela, hindi lahat po na nadidiscuss nito na hindi sumusunod sa position mo na atin yung lahat ng yan, hindi po lahat yan ay traidor. Bastos ke. Sabihin mo sa harap ko na traidor ako. Tignan ko anong mangyari sa ilong mo. Hindi. Sinabi niya yun? Oo Grabe masyadong jingoist Hindi si Jinggoy Ibig sabihin ng jingoist, extreme patriotism na wala na sa lugar. Huwag tayong ganyan, hindi po nakakatulong yan at walang epekto yan.